Mga magandang umaga mga kapatid. Wala pa yung ibang mga kapatid, mamaya darating na yung mga yan. Yung pong iba, mamaya hapon sila sasamba. So, kasama po natin si Brother Ronnie at si Sterling, yan. Galing po ng New Zealand. Meron pa sanang isa, pero hindi yata sila makakarating ngayon. Nagtanong sila sa akin kung ano yung oras ng pagsamba sa atin. Ito po ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Ito ay isang bagay na sa ibang mga Kristiyano, hindi pa rin malinaw sa kanila. Hindi naman lahat, pero dito sa may San Fernando, may isang kongregasyon dyan na naniniwala, pwedeng uminom, basta huwag maglasing. Yung sabi nila. So, anong katanungan po, ang isang Kristiyano ba, maaaring uminom ng alcohol o nakakalasing kayo? Sa Biblia, papasinin po natin, may pagkakataon na sinasabi, pwede kang uminom ng alak. Meron talatang gano'n. Pero by and large, sinasabi, ang alak ay masama. May gano'n. So ano yung katotohanan? So yun ang ating pag-aaralan po sa umaga po ito. Ganito yung kaisipan ng ibang mga kapatid. Ang paglalasing lang kasalanan. Pero kung inom ka lang, hindi kasalanan kanila. Yun ay isang kaisipan. Actually, may nabasa kong debate sa Gospel Land Court, yung isang kapatid nga, pwede uminom, basta huwag ka maglasing ka. Pero yung paglalasing ay kasalanan. Eh, definitely, nababasa natin. Dito sa Galatians 5:19, sabi rito, paglalasing. Ngayon, ang yahayag ang gawa ng laman, ang mga ito ay pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at ang katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala, nung una sa inyo, na magmagawa na kayo mga bagay, hindi magmamalang ka rin ng Diyos. Kaya, so, dyan, bawal talaga yung paglalasing. Definitely, walang problema to. Kaya lang, kailangan natin unawain na yung salitang alak sa Biblia, iba-iba yung kahulugan. Doon nagkakaroon po ng pagkakalito. Bakit sa halimbawa, bakit si Kristo gumawa ng alak? Eh kung talagang bawal ang alak, bakit ang ating Panginoon gumawa ng alak? Kanya. So kailangan natin unawain yung mga salita. Sa English kasi, basta wine. Pero kung titignan natin ang mga salita, ano po natin, tignan natin isa-isa. Dito po sa Old Testament, ang pinaka-common na salitang ginagamit ay yayin. Yun ay wine. Palaging wine yan. Pero dalawang kahulugan yan. Number one, yung fermented, yung nakakalasing. Ang pinakaunang nalasing ay si Noah. Siya'y taong matuwid, pero nalasing siya. Nagkamali siya doon. Yan ang unang nababasa nating nalasing sa Old Testament. Uminom siya ng alak at nalasing at siya'y nakahigang ubad sa loob ng kanyang tolda. Nagkasala nga yung kanyang pinakabatang anak dahil nakita niya kahubaran ng kanyang ama. Pero bisa, ito po ay ginagamit din sa ganung kahulugan, kundi unfermented. Dito po sa Isaiah, chapter 16, verse 10. At ang kasayaan at kagalakan ay nalis mula sa mabuhang lupain. At sa mga umasan na hindi inawit ang mga awitin, walang ginawa pagsigaw, walang mangyayapak na gumagawa ng alak sa pisaan. So ito kasi yung unang panahon, talagang niyayapakan nila yung grape para maging juice. Aking pinatigil ang awitan sa pag-aani. Ito yung warning ng Diyos sa bansang Israel. Pag sila naging alipin, yan ang mangyayari sa lupain kanila. Pero ang point natin dyan, isang alak. Yung grape juice, press sa pisaan, ay tinatawag na alak. So obviously, di yun alak. Unfermented yun. So, sabi-sabi, sa Old Testament, yung salitang yayin, pwedeng nakakalasing, pwedeng hindi. Depende sa context. Meron din pong isang salita, ayan, alak din yun. Pero alak, pero gano'n sa salitang yayin, pero magkaiba yung pagkagamit. O depende sa context. Baka alak ang binabagit, may alak na nakakalasing, may alak na hindi. Grape juice lang ibig sabihin.
Tapos meron din pong Tyros. Ito po yung 38 times na ginamit sa Old Testament. Ito yung sinasabi na wine. Pero ito yung fresh or new wine. Ganyan. New freshly pressed. Kahit na umiinom tayo ng grape juice, yung grape juice na ininom natin, kahit tubusin yung pang isang litro yan, hindi ka malalasig, juice lang yan eh. Wala pa siyang alcoholic content. So makikita natin, yung Tyros, ganun din po ang pagkagamit. Ang alak ay baliktad ito sa isa. Yung siya na. Ganito sabi ng Panginoon, kung paano matatagpuan ang bagong alak sa kumpol, at kaya sinasabi, huwag mo sirahin sapagkat dyan ay may pagpapala, gayon ang gagawin ko alang-alang sa aking mga lingkod, at hindi ko sila pagpuksay lahat. So ito po yung bagong alak. Mali po itong isa. Hindi ko napalitan. So yung bagong alak, yun po ay Tyros. Pero yung, meron po isang salita, ito yung Shekar. Kanya. Ito yung fermented from dates, honey, or barley. Yung niyait, palaging galing sa grapes yun. Either grape juice or fermented grape juice. Pero yung strong drink, iba. Ito yung alak na galing sa ibang pinanggalingan. Dates and honey, olive. Iba-ibang klaseng prutas o grain. Sa ibang salin, ang salin po, sa ibang mga Biblia, ang salin po nito ay beer. Kaya kasi ang beer galing sa grain. So ito po isang salita sa nakakalasing. Yung sa kawingan, baliktad. Pupunta tayo sa kanila. Bumaliktad po itong dalawang. Ito. Dapat nandun sa isa. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin, ganyan, ay manggugulo. At sino mo na naliligaw nito, hindi matalino kanya. Kasi malalasing ka eh. So yung unang salita, yain, galing sa grape juice, ganyan. Yung matapang na alak, galing sa ibang pinanggalingan, hindi grape juice. Yun lang po pagkakaiba ng salitang Shekar. Ito yung dapat nandun sa isa. Sa gayon, mapupuno ang kasagana ang iyong imbakan at hapaw ng bagong alak ang iyong sisidla. Tyros po yun, grape juice. So, pag Shekar, nakakalasig din niya, kaya iba yung pinanggalingan. Sa bagong tipak, ganun din. Oinos, ganyan. Pwede rin po ang fermented grape juice. Hindi rin nilalagay ang bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Sapagkat kung gayon, puputok ang mga balat at matatapon ng alak at masisira mga balat. Ngunit nilalagay ang bagong alak sa bagong balat at pareho siyang tumatagal. Kasi ang nangyayari, nilalagay nila sa mga lalagyan balat. So yung grape juice, pag nagpe-ferment yan, lalaki yung lalagyan. Siyempre, may kakaroon ng hangin. So pagka nilagay mo yung bagong alak doon, at magpe-ferment siya, puputok na yun, mahina na siya eh. So ang point dito, yung salitang alak dyan, ay bagong alak. So yun grape juice. Pero pwede rin pong fermented. Dito sa Efeso 5:18, huwag kayong magpakalasig sa alak. Ano rin po yun, oinos din yun. Na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu kanya. Ang ibig sabihin ng Espiritu po riyan, yung salita ng Diyos. Hindi yung Espiritu Santo. Yung mga ibang reliyon, naniniwala sila, ang Espiritu tumitira sa atin. Hindi yung salita niya. Mapuno tayo sa salita ng Espiritu kanya. Hindi sa alak. So, oinos. At siya pa po salita, glucose. Palagay ko dito nanggaling salita ng English na glucose. Ito po ay ginamit minsan lang. Parang Tyros sa Old Testament. Fresh grape, juice going into fermentation. Dito so yun po yung bagong grape juice. Ipisahin yung grape, lalabas yung grape juice na ininom natin. Sa Gawa, chapter 2, verse 13. Ngunit ang mga iba yung nalilibak. Hindi ka pwedeng malasing sa bagong alak. Niloloko sila. Lasing yan na bagong alak. Kaya na. Eh, grape juice yan eh. So, ibig sabihin, yung bagong alak, hindi nakakalasing.
Pero dahil gumagawa ng mga bagay, yung mga apostol, sasalita sila ng mga wika na alam nila, sabi, yan yung mga lasing sa bagong alak. Nalilibak sila. So, hindi literal na yung bagong alak nakakalasing. Ginagamit din po yung strong drink. Minsan lang po nagamit sa Old Testament. Ito po yung sikera. Yun po yung transliteration ng shikar. Ito rin po yung naiba sa oinos dahil ito yung galing sa ibang source. Hindi po grapes. Yung oinos lang po galing sa grape. Yung sikera galing sa ibang prutas at grape. So ginamit lang po yung kay John the Baptist kanya. Sapagkat siya magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi siya inom ng alak o inosyo o matapang na inumin yung pusikera, siya magpupunan ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Ito si John the Baptist, siya po isang Nazarite. Kaya hindi siya nagpagupit ng kanyang buhok at balbas. At hindi rin sila pwedeng pumamak ng anumang bagay na may kaugnayan sa alak. So, hindi sila pwedeng uminom ng anumang uri ng inumin. So, siya Nazarite. So, yung sikera, isa lang po ginamit niya sa Old Testament. So, yun ang mga salita. Bakit natin kailangan malaman yun? Kasi, minsan, may mga talata na sinasabi na pwede kang uminom ng alak. Pero yung salitang alak to na hindi nakakalasing. Ang ibig sabihin, grape juice lang yun na sinasabi. Kaya kailangan natin malaman yung mga salita. Sa Biblia, pinagbabawal ng Biblia ang pag-inom ng alak sa lamang amount. Kaya maliit, kaya mas marami ng konti, o sa maraming amount, bawal yan. Mas matulayan po natin. Kailangan natin iwasan ang alcohol. Doon po sa Kawikaan 20 verse 1, pinaiwas sa atin ng alcohol, di ba? Ang alak ay manunuya, ang matapang ng inumin ay magugulo, at sino mang naililigaw nito ay hindi matalino kanya. So kung tayo po ay iinom ng alak, ano mga alak? Yung may yayin o yung galing sa grape juice o galing sa ibang pinanggalingan at yung intoxicant na nakakalasing, hindi ka matalino kanya. So, kailangan mong iwasan. Dahil pwede kang may impluensya at ikay malasing ganyan. Pangalawang talata. Dito po sa Kawikaan. Dito pinagbabawal ang pagtingin lang. Tingnan nyo. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Sabi ni Solomon, na pagtingin pa lang, kasalanan na eh. Bakit? Pwede ka matukso kasi. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Hindi ko alam yung maayos na bumababa. Siguro yung mga uminom na alak na nakakaalam doon, yung swabe kaya nila eh. So makikita natin, pagtingin pa lang, bawal na. Inom ka pa, di ba? Dito rin po sa Ulang Pedro. Kaya, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway tulad sa niyong gumagala at umungal na umahanap ng kanyang malalaman. Sa Tagalog, sa English, be sober kayo. Alam po yung salitang sober kung ating titignan ang kahulugan. Ito ba yung sa therefore signifies to be free from the influence of intoxicants. So, ibig sabihin, kung sinasabi ng Biblia o ng Bagong Tipan, be sober kanya. Ay, hindi ka pwedeng uminom ng alak. Kasi malaya ka kanya sa impluensya na ka namang nakakalasing. So, bisa walang nakakalasing na bagay sa iyong katawan. Dahil kung hindi, paano ka magbabantay? Kasi kailangan ka magbantay. Be sober kanya. Yung po mga dating drug addict, dating mga naglalasing, pagpaayos na sila, sasabihin nila, I'm sober. Ay, ibig sabihin, malaya na ako sa alak. Malaya na ako sa drugs, kaya nila, di ba? So, you sober, you are free from the influence of intoxicants.
So, yung Kristiyano, hindi ka pwedeng uminom na alak. Otherwise, hindi ka sobra. Butos mo yan eh. Hindi sinisipol ako. So, makikita natin, yung paglalasing, hindi ka pwedeng malasing kung hindi ka uminom. So, dito po sa itang drop, sabi po natin. Ito yung gano'n sa itang metusko, kanya, o metusko, signifies to make drop or to grow drop, malasing. Nasabi nito, an inceptive verb, marking the process of the state expressed in number 1. In other words, pag sinabing inceptive, isa itong inceptive, simula. Halimbawa, the inception, simula kanya eh. So, ibig sabihin nito, yung proseso ng paglalasing ay kasama yung simula. In other words, hindi ka pwedeng malasing kung hindi ka uminom. Nakakita lang ba kayo ng isang tao na nalasing na hindi uminom? So, paano ka malalasing kung hindi ka iinom? So, in other words, kasalanan nyo. Pag kayo lumasing, naglasing, o uminom ng alak, ando na yung posibilidad na kayo malalasing. Dahil kasama sa proseso yun. Nasabihin na yung paglalasing lang kasalanan, pero yung simula hindi kasalanan. Paano ka makakapag doon sa puntong yun, kung hindi ka nagsimulang luminom. So, yun po ay kasalanan. Tingnan natin. Subalit kung sabihin ng aliping yun sa kanyang sarili, matatagalan pa pagdating ng aking Panginoon at pinasimulan niyang bugbugin ang mga aliping lalaki at mga aliping pa siya'y kumain ng minot at maglasing kanya. So, yung mga salitang yan, kasama po yan yung simula. Pag ikay naglalasing, kailangan uminom. So, paano ka malalasing kung hindi ka inom? So, kasama po yung pag-iinom ng alak. Meron pong iba-ibang degree ng paglalasing. Dito po sa salitang ito, dalawa lang parang obvious. Drunkenness at saka drinking parties. Pero hindi natin pinapasin sa gitna. Yung sa revelries, ganyan. Yan ay may kaugnayan sa alak. Pag-aalala po natin. Yan, wala na pong problema yan. Alam natin, kasalanan talaga yan eh. Yung talaga lasing ka na. Pero yung revelries, may kaugnayan sa pag-inom ng alak. Tingnan po natin. Dito po kay Thea, Komos, a rebel or carousal or revelries, a nocturnal and riotous procession of half-drunken and frolicsome fellows. Kanya. So ito yung stage. Ako lang, nakita na natin ito. Andito yung stage, yung mga winom na alak, hindi pa sila masyado lasing. Alam pa nilang ginagawa. Ito yung proseso na sila sumisigaw at nagsasaya. Yun lang revelry. So, hindi ka pa technically lasing at that point, pero nakainom ka na ng alak. May nainom ka na, kaya hindi ka na nahihiya, kaya kumaawi, sumisigaw, yun lang revelry. So, kasama rin po yan sa proseso ng paglalasing. Ano po. Kasama rin yan. At saka drinking parties. Ito yung mga party na uminom lang. May pinupunta yung mga tao na mga party na uminom lang sila. Hindi naman sila naglalasing. Kasalanan din po yan. Dito sa Tagalog. Sa nakarang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin, damayantin na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, kanya, at sa kasukla-sukla na pagsamba sa mga Diyos. Pero doon na yung paglalasing. So yung pag-iinuman dito, pag-iinuman lang. Nag-iinuman lang sila. Social at kanila. Sa isang particular na panahon, may nakaandang mga inumin, pwede ka naman naglalasing kayo. So, kinukondima ngayon ni Apostle Peter. Tapos na tayo dyan, kanya, sa nakarang panahon. Tuloy po natin. So, ito rin po isang bagay na
Kaya ay iniwasan po natin yung alcohol. It destroys a Christian's influence. Romans 12 verse 2. Masyado mabilis. Huwag niyong tularan ng... Medyo na ano yung natin Gusto basahin na lang po natin. Naroon siya, naroon sa animation. So, Romans chapter 12 verse 2. Sinasabi siya, huwag natin tularan ang sanglibutan. Basahin natin. Huwag niyong tularan ang sanglibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng kayong mga pag-iisip. Kung mapatunayan niyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. So, hindi tayo kailangan gumaya sa kalimutan. So, uminom tayo ng alak. Uminom din ng alak sa kalimutan. So, masisira ang ating influence. Wala na tayong pagkakaiba sa kanila. So, isang bagay na kaya pinagbabawal po yung pag-inom ng alak. Ano yung masamang epekto ng alak? So, bawal uminom. Hindi ang mga bawal. Meron pa rin masamang epekto ng alcohol. Tingnan po natin. Sinisira yung judgment. Sa Old Testament, sa Kawikaan, chapter 31, verse 4 and verse 5. Hindi para sa mga hari o Lemuel, hindi para sa mga hari o minom ng alak. Kanya. Bakit? Ang hari, katulad ni President Marcos, siya po ay gumagawa ng desisyon para sa kanyang bayan. Hindi para sa mga pinuno ang magnanais na matapang na alak. So, doon yung yayin, ito naman po ay siya. Baka sila uminom at makalimutan ng tinakdang kautusan at baluktutin ang karapatan ng lahat ng nahihirapan ganyan. So, nasisira ang judgment mo. So, kay pinuno, kay nagdadrive, bawal ka uminom ng alak. Dito sa Pilipinas, hindi pa masyadong inaano po yan, ini-implement. Sa ibang mga bansa, meron silang gadget na ikaihinga at sasabihin ng budget kung ilang percentage ng alcohol nasa katawan mo. So, meron silang legal, meron silang batas. Pagkaluwa pa siya dito, kanya, huli ka ng police. So, nasisira ang judgment mo. Maraming aksidente dahil sila nakainom. Pangalawa, na-apekto mo ng iyong pag-iisip. Para ang alcohol po ay drug. Nag-iibang yung nakikita. Tingnan, basahin natin. Sa Kawikaan, chapter 23, verse 33. Ang iyong mga mata ay makakita ng mga nakakatuwang bagay. Ang iyong puso ay magsasabi ng mga mandarayang bagay. Ito yung mga bagay sa salita na hindi mo masasabi kung hindi ka nakainom ng alak. Ikaw ay magiging parang taong nahihiga sa gitna ng karagatan. Kaya nahihilo ka, hindi ba? Ako parang nahihiga sa dulo ng isang takdan ng sasakyan. So, ibig sabihin, may epekto sa iyong kaisipan. Sa iyong nararamdaman. Pagigay lasing. Pag susuntukin mo yung tao, parang mahilala. Pero malakas. Yun ang epekto ng alcohol. Tignan po natin. At ito po'y pinaggagalingan ng kaguluhan. Ito ay sa lumang Biblia. Huwag kayo magsipaglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan. Kundi kayo makapuspos ng Espiritu. Kaya ito yung fiesta. Minsan, sa taon noon, binata pa ako. Meron ko nakita, sumakay ng jeep Meron ko nakita, nag-aaway sila, lasing sila Pagdating ko sa tapat ng hospital, dinadala lang siya. Pasag na yung ulo niya. Saan galing yun? Sa panginom ng alcohol. Pagkamasaya na sila, nag-uusap, nag-argue, nagtutuyaan, tapos may mapipikop. Yun yung problema na. Pinaggagalingan ng kaguluhan. Delikado po yan. Pangalawa, ito po yung magpapahirap sa'yo. Siyempre, ang alcohol ay gastos. Kasi natin, makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas. At patnubayan mo ang iyong puso sa daan. Huwag ka mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong
makakain ng karne, yung pangalango po sa alak yun. Sapagkat ang makilalasing at ang maya mo ay darating sa karalitaan at ang antok ay magbibigay sa tao ng pagkapulubi. Ibig sabihin, pagiging naglasing, hindi ka pwede magtrabaho. May hangover, gano'n, di ba? So ito yung magdudulot ka niya ng karalitaan at pagkapulubi. Maliban sa tutuwahan ng ikay, gagastos. Hindi ka rin magiging productive. Hindi ka rin kikita. May mga tao maglalasing, hindi sila pwede magtrabaho na mabuti. So, saan sa dadali no? Sa karalitaan, di ba? So, yun po yung sinasabi sa atin. Ito yung nakaka-atik. Dito sa Kamikahan, chapter 33, verse 34-35. Di kayo magiging parang tao na nahihiga sa gitna ng karagatan. O parang nahihiga sa dulo ng isang tagdan ng sasakyan. Kaya lang pinalo ako, ngunit hindi ako nasaktan, ganyan. Hinampas nila ako, ngunit hindi ko naramdaman. Kaya lang ako gigising, ahalap ako ng isang tagay, ganyan. So yun yung sinasayang proseso ng ang alak ay addictive. Hahanap-hanapin mo. Yung mga alcoholic, hindi sila pwedeng mabuhay na hindi uminom ng alak. So nakaka-addict. So in other words, ang alak walang pagkakaiba sa ibang drugs. Drug yan eh. So, ito'y nakaka-addict. Makikita rin po natin may physical na epekto sa ating katawan. Sabi nito, alcohol's physical effects range from short-term impairment, yung pag nagsasalita, hindi ko maintindihan. Alam mo, lasing yun. O kaya, naglalakad, hindi sa makalakad na mabuti. O kaya, nahihilo, ganyan, etc. To severe long-term damage, including a weakened heart, sabi nito, cardiomyopathy, ito na lang, yung po sakit ko, yung hindi regular heartbeat, high blood pressure, liver disease, o cirrhosis, alam natin yan, pancreatitis, dahil itong alcohol, may sugar content din po yan, weakened immune system, brain damage, and increased risk for several cancers, mouth, liver, breast, bowel. It depresses the central nervous system, slowing brain activity, and disrupts organ function, even causing severe dehydration and alcohol poisoning in acute cases. Kanya. May isang tao namatay dahil sa alcohol. Ito po, nung may kabataan ako, yung drummer po ng Led Zeppelin. Sino yun? Si John Bonham ang pinili doon eh. Uminom na namatay. Hindi na nagising. Nag-aalasing siya mula baga hanggang gabi. Nagising siya na magkasama niya, patay na siya. So yung alcohol poisoning, meron gano'n. So yung po physical effect ng alcohol, mga kapatid. So masama yan. Pero, meron silang argumento. Hindi totoo yan, ayun lang eh. Meron kaming katwina para uminom ng alak. Sabi nila. Number 1. Sa Kamikahan, chapter 21, 6-7. Kaya ito yung aming argumento. Bakit binibigyan ng matapang ng inumin ang malapit ng mamatay? Kanya. Sabi nito, bigyan mo ng matapang ng inumin ang malapit ng mamatay. At ang alak ang nasa mapait na kaguluhan. Yung pa mga Hebreo, pag nagsusunod sila, inuulit lang nila. Pero parang kakulugan, ganyan. Ito yung malapit ng mamatay. So, sing nasa mapait na kalagayan. O, mga matay na siya eh. Hayaan silang uminom at lumimot sa kanilang kahirapan. At huwag nang alalahanin pa ang kanilang kasawian. O, tingnan niya, pag malungkot ka kanila, inom ka ng alak. Ang pinag-uusap na malapit ng mamatay. Ang purpose po ng alak, kaya binibigay sa malapit ng mamatay para hindi na maramdaman yung sakit. Meron po tayong tinatawag dyan na para maalis sa sakit mo, analgesic, di ba? Inom ka, mawawala yung sakit mo. Once upon a time, wala pang gano'n. So yung painkiller nila ay alak. So hindi to talata para inumin mo ang alak sa recreational purposes. Ito yung medicinal para hindi na maramdaman
namamatay na malapit ng mamatay, ang kanya paghihirap, kanya. So, pero sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangan gawin yun. Marami ng gamot para ibibigay sa'yo para hindi mo maramdaman yung sakit. So, hindi rin argument yan, kapatid. Kung gusto mo sundin niya, malapit ang mabatay. Malapit ang mabatay, pinag-uusapan niya. Pangalawa, na sinasabi nila, si Timoteo, kanya. Sabi ni Pablo, huwag ka nang iinom ng tubig lamang. Kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa yung tiyan at sa yung madalas na pagkakasakit. Kanya. So, meron siya sakit. Kaya kailangan siyang minom ng konting alak. Yung tubig na iinumin niya, may halong konting alak. So, ano yan? Para matupad natin yan, kinakailangan malaman natin ano yung alak na pinainom ni Pablo kay Timoteo. Kasi kung yung pong alak na yun, katulad alak sa atin ngayon, limaw, gin, Ginebra San Miguel, at meron ka sakit sa tiyan, mamamatay ka. Magkakaroon ka ng ulcer, etc. So, hindi yan ang alak na yun. So, ganun pa man, ang talatang ito, sinasabi yung medicinal purpose ng alcohol sa panahon ng bagong tipan. Ang katotohanan po dyan, yung tubig sa Efeso ay hindi ganun kalinis. Kaya pinahalo ng konting alak, yung tubig doon, para may sakit sa tiyan si Timoteo. Ngayon, para gawin natin yan ngayon, hindi na kailangan. Meron tayong maggawa para gamutin yun, di ba? So, hindi pa yung argument yan. Katlo, sa unang Timoteo 3:8, bakit kanya mga diakono hindi nalululong sa maraming alak? So, kung maraming alak na ang problema kanya, pwede kong uminom na konti. Maraming alak kanya, pinagbabawal eh. So, yun ay paglalasing. Pag hindi nalulong sa maraming alak, kayo nalalasing, ibig sabihin. Ginagawa sa ibang salita dyan, hindi sila naglalasing. Yun ibig sabihin, no? Pero babalik pa rin tayo sa kahulugan ng paglalasing. Kung sa maraming alak, hindi rin pwedeng konti. Dahil yung konting alak, patungo sa maraming alak, yung makikita natin. Tulad yung babalik tayo sa Metusco, signifies to make drunk or to grow drunk. An inceptive verb, kanya, marking the process or the state of expression number, isang number na salita, to become intoxicated. So, ibig sabihin, bawal pa rin. Kumbaga, halimbawa sa mga dalawang magkisintahan, bawal ang fornication, kanya. Pero yung simula nun, di bawal. Bawal pa rin. Kaya pag ginawa mo yung simula, pupunta kayo doon. So, ganun din ang ibig sabihin niya. Nilalagay lang tayo doon sa extreme para di tayo pumunta sa simula. So, kung hindi nalululok sa maraming alak, nagsisimula pa rin yan sa panginginom. Bawal pa rin yan. So, hindi pa rin argument yan. Sabi nito, si Kristo gawa ng alak. Ito po pinaka-patinding argumento nila eh. Na si Kristo na po ay gawa ng alak mula sa tubig. Basahin po natin. Jesus said to them, fill the water pots with water. And they filled them up to the brim, so hanggang sa taas. And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. And they took it. So dinala nila yung alak mo sa pinunong handa. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, hindi niya alam ito yung galing sa himala ng Panginoon, but the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom, and he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, tandaan niyo, pag marami silang nainom, kanya, then the inferior, they have kept the good wine until now. Ang tanong, anong klaseng alak yan? Kung yun po'y nakakalasing, pinapayagan ng Panginoon na maglasing.
Bakit? Ando sabi nito, tingnan nyo. When the guests have well drunk, kanya, di ba? Yung pong water pot, yung pinalagyan ng tubig, isipin nyo. Ang sabi po sa isang commentary, ni Daniel King, ano po, sa John, each of the pots contain about 20 gallons of water. Eh parang ano yun, 80 liters yung mga kapatid, yung bawat lalagyan. At the lowest estimate, about 120 gallons of wine could have been produced by the Lord's miracle. Gano'ng karaming alak yun? So pagka yun ay nakakalasing na alak, pinapayagan ng Diyos ang paglalasing. Dahil sabi rito, pagka marami na silang nainom, doon nilalabas yung hindi masyadong masarap na alak. So ito ay ibig sabihin, simple lang. Katulad po ng anumang feast sa atin, may kainan, meron ding inumin. Sa modern context, pwedeng soft drinks, pwedeng juice, etc. Sa kanila, grape juice. So, pinapainom nila grape juice. Yung grape juice, para tumagal, nilalagay nila sila ng lupa dahil malamig yun. Walang refrigeration yun, di ba? Pero yung lasa ng bagong grapes, grape juice, at saka doon sa na-preserve na grape juice, siyempre mas masarap yung fresh grape juice. So, dito alak na nakakalasing. Ito yung grape juice. Tingnan yung salita. And when the guests have well drunk. Kung yan ay alak, lasing na sila. Isipin natin yun. Bakit pinagbabawal ng Panginoon ang paglalasing, tapos siya nagpalasing? So ito yung grape juice, obviously. Hindi nakakalasing na alak yan. So ito yung pinakamalaki silang argument actually. Sabi niya, gawa siya ng alak mula sa tubig, kanya, di ba? At ito yung mabuting alak, kanya. Ang ibig sa mabuting alak, may masarap na alak. Sabihin. Pagka kanya, marami niya nang nainom, doon ilalabas kanya, yung hindi masyadong masarap na alak, kanya. Grape juice po yan. Siyempre, yung pinaka-fresh na pisang grape juice, masarap talaga yun. Kaysa doon sa tumagal na. Yung ating ininom ngayon, hindi kasing sarap nung kapisa-pisang grape juice. Siyempre, na-preserve din ng tumatagal na rin yan. Kaya pag pinabayaan natin yan, pag binuksan natin, magsisimula na yung fermentation, no? Pag nag-react sa hangin. So, makikita natin, hindi po ito nakakalasing na alak. Patay tayo dito. When the guests will drunk. Kung nakakalasing yan, lasing na sila. So, tingnan niyo yung mga argumentong ginagawa nila, di ba? Ibig sabihin, nagpalasing ang Panginoon. Hindi niya gagawin yun. Ito po ay grape juice lang. Dahil napatunayan natin, ito yung oinos. Ang oinos ay generic na salita sa alak. Whether it is fermented or unfermented, depende sa context. Kung ang Panginoon nagpalasing, nagkasala siya. Kaya pag hindi siya nagkasala. So yun po yung grape juice lang po yung mga kapatid. O ito yung pinaka ginagamit nila, iinom lang kami, pero hindi kayo maglalasing. Madaling sabihin niya, pero imposible. Bakit? Anong amount ng alcohol na magpapalasing sa'yo? Isang baso ng alak. Kasi uminom ka na, hindi umiinom ka na. Pag napunta ka na doon sa isang basong alak na yun, malalasing ka na, di ba? So, paano mo yung sasabihin, iinom lang kami na hindi kayo malalasing? Paano mo malalaman kung kailan ka malalasing? Hindi mo alam yun. Siyempre, inom kayo lang inom. Nag-enjoy na kayo. Hindi niya malalaman, lasing lang pala kayo. So, hindi pwede kayo argument yan. Unless otherwise, merong measurement o makapit na kayo malasing ka. Habang kami na po yun, hindi na-mention yung alcohol nyo. Hindi naman. So, hindi pa rin natin pwede kaming argumento yan. Ngayon, balik tayo doon sa binasa natin kanina. Doon sa Proverbs chapter 23, verse 31, ipinagbabawal ang pagtingin sa alak. Pagtingin pa lang bawal na eh. Eh, lalo na yung pag-inom.
Kung nga, magmuntik lang kanya eh. Ininom mo, hindi nagkasala ka. Yung makikita natin. Sa 1 Peter 4:3, sinasabi rin po yan. Yung tinatawag drinking parties, bawal yan. So, yung tatlong salita na may kaulay sa alak, drunkenness, revelries, ito yung kalahating lasing ka. At saka yung nagiinuman lang kayo, pero social lang, ako. Kahit dito, hindi mo pa rin sigurado. May malalasing pa rin dyan. So, ito po makikita natin, definitely, absolutely, sa mga Kristiyano, bawal uminom ng alak for recreational purposes. Kahit sabihin pa ng doktor, pwede ka mag-shot na konting alak para sa iyong sakit kanya. Hindi pa rin pwede yun. Baka may matisyon pa, meron namang ibang gamot, di ba, na hindi naman masama na i-take. Meron din mga, katulad nga, inuubo ka, yung mga idol, yung mga drugs, o yung gamot sa ubo, may alcohol yun. Pero hindi ka nagkakasala. Bakit? Gamot yun eh. Ang pinag-uusapan rito, yung pag-inom ng alak for recreational purposes, para kayo mapasaya niya, etc. Katulad po ng ating nalalaman na ginagawa lang sa libutan. So bilang konklusyon, ang alak po yung ethyl alcohol. Sa lahat po ng alcohol, dalawa lang ang hindi nakakalason. Inatid, pwedeng gamitin ng tao na hindi siya mamamatay. Ethyl alcohol, at saka yung kasunod niya. Yung ginagamit natin sa bilang alcohol. Hindi ginawa ng Diyos yun para inumin. For recreational purposes. Hindi ginawa yan doon sa layunin na yun. Ay isa alak na hindi mo pwedeng hawakan, ethyl alcohol, bawal talaga yun. Yung po ay isang poison through and through. Mamamatay ka. Pero ethyl alcohol, at some point, di ka mamamatay. Pero ito pa rin ay hindi ginamit ng Diyos para sa binumin natin. Yung isang alcohol, propyl alcohol, ganoon din. Pwede natin ilagay sa ating katawan, hindi laso. Pwede pa rin para inumin. So, consumption ng alcohol, kasi recreational purposes, sa namang amount, may kasalanan. Kung inom ka lang, o kaya kay kalahating lasing, o kay lasing ka na kanya, pare-pareho lang sa Diyos yun. Kasala pa rin tayo. At mawawala po yung influence natin sa libutan, ang ginagawa natin, ang ginagawa lang sa libutan. Itong topic nito, timely yan ngayon. Alam nyo, ginagawa lang nila license yung Pasko at saka New Year para mag-inom ng alak. Di ba? Walang Pasko yung Christmas na sanglibutan, at saka New Year's Eve na walang umiinom ng alak. So, pwede tayong matokso dyan kung mahina tayo dyan. Di ba? Ang alcohol po, hindi lang po spiritual destructive, but physical as well. Meron pong epekto sa ating mga katawan sa masamang paraan, lalo na ito ginagamit sa mahabang panahon. May cancer of the throat, etc. Lahat ng dadaanan ng alcohol, ikaw ay magkakasakit. Ang nga po lang kasi po mga kapatid, dahil yung po yan, hindi na dinadigest yan. Pag uminom ka ng alak, diretso sa atay mo yan. Hindi na kailangan ng digestion. Ano na yun hindi mo na pwedeng lusawi, gano'n na yun. So pag pumunta sa atay mo, i-absorb ng atay mo yan. Pupunta siya yung katawan. At makakasira po sa atin. Sa Unang Tesalonica, chapter 5, verse 22, ito po ang ating mababasa. Sabi nito, layon natin ang lahat ng ninyo ng masama. Ito po ang ating mababasa. Layuan ninyo ang bawatan nyo ng kasamaan. So, alcohol po yung masama. Dahil sabi niya, pinagbabaw tayo doon sa alak. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng alak. Kaya paano pagluluto? Di ba may mga recipe na dinalagyan nila alak? Bisang beer pa nga. Sabi ni Jim Bautista na isang nutritionist. At ngayon, involved siya sa parang sa mga hotel. So, nagluluto na rin siya. At sabi niya,
Pagka nilagay yung alcohol sa init kanya, ang matitira lang kanya, yung kanyang, kung halimbawa kung yun ay wine, ang matitira lang yung sugar kanya, mawawala yung alcohol, mag-evaporate yung kanya. So, yung lasa lang, kung ano man yung lasa nung kasama ng alcohol, yun lang pupunta sa pagkain kanya. So, in effect, wala tayong alcohol consumption doon, wala na yung alcohol kanya. Yun ang explanation to. Pati yung fruitcake. Di ba? May fruitcake. Sabi niya, may alak yun. Sama ni John Bautista, wala rin yung kanya. Mawawala rin yung alcohol kanya. Ang problema rito, pag ininom mo, yun ang pinag-uusapan natin. So, meron kayo talong mga kapatid. So, tungkol po sa ating pinag-uusapan. Hindi lang po ito problema sa Pilipinas, kahit sa Amerika. Lalo na doon. May mga kapatid na naniniwala, basta huwag ka lang maglasing kayo. Ang problema doon, paano ka malalaman kung kailan ka hindi malalasing pagka tayo minom ng anak. Sige po. Magandang tanong yun. Maganda doon, walang tanggapin. Walang tanggapin. Meron akong kilala kapatid, hindi ko sasabihin ng pangalan. Pag pumunta ka sa bahay na, dami ka lang doon sa kanyang na bahay. Sabi, hindi ko naman iniinom yan, binigay lang sa akin. Huwag mo lang ilagay, display mo pa. Siguro, binuwi na lang natin. Ibahin mo na lang. Kasi hindi ko tatanggapin yan, hindi ko magagamit yan ka. Wala, hindi naman ako inom ng alak. Pag ibinigay ka naman sa iba yan, para ko sila dinila sa masama, dahil iinumin nila, malalasing sila kamo. So, kaibigan natin yung nagbigay, thanks, but no thanks, sabi na lang. Huwag mo lang tanggapin. Kasi hindi makakabuti sa'yo, hindi na makakabuti sa pagbibigyan mo. Malalasing yun eh, ayaw mong malasing. Pero pagka binigay mo sa iba, siya naman ang malalasing. So, dinala mo siya sa hindi magandang kalagayan. Ano nangyayari yan talaga? Lalo na kung kayo nasa isang opisina, kayo mataas ang kalagayan, hindi naman din alam na minsan na bawal sa atin yan. So, para inisip nilang good vibes sila sa'yo, bibigyan ka ng alak, sabi. Nangyayari talaga yan. Sabi, huwag na lang. Sige, sa'yo na lang. Hindi ako umiinom na lang. Hindi ko itatanggapin ko yan. Binibigyan ko pa ng problema. Bakit? Kaya hindi ko rin ibibigay sa iba. Sila lang magkamong iinom niya. Yan ang magiging doon. Huwag na lang natin tanggapin. Hindi naman sa bastos tayo, pero aanin mo naman yung regalo kung hindi makakatulong sa'yo at hindi na makakatulong sa iba. Kasi kung halimbawa, ako kasi by and large, pag ibinigay sa akin ng isang bagay, hindi ko pinamimigay. Gagamitin ko kasi binigay sa iyo yun eh. Bibigyan mo ng karangal, nagbigay sa iyo. Pero kung alak naman, so magagamitin nyo. Hindi mo siya magagamit. So huwag mo lang tanggapin. Hindi mo rin pwede ma-display. Baka tisyon pa tayo ng kapatid. Uminom pa, nakalak, ba't meron alak sa bahay? So yun, magandang hindi ko alam kung madaling gawin yan o hindi. Pero dahil di pa naranasan. Pero huwag na natin tanggapin. Hindi na masama yung tumatagi kung meron kang mabuting kadahilan. Pwede mo pa yung magkaroon na ma-explain mo sa kanya na makatulong pa sa kanya na yung alak ay hindi maganda para sa isang tao. Siguro gano'n lang gawin natin kung may binibigay sa atin na alak. Wala tayong tanong, kapatid. Okay, gamitin mo sa pagluluto. Oo nga, nakalimutan natin. Pwede mong gamitin sa pagluluto kung nagluluto ka. Pero hindi mo narinig. Medyo pa hinanate ako. Meron may mga non-alcoholic drinks. Pwede yun. Halimbawa, may nagbibigay, yung bote niya parang kalang, sparkling grape juice kanya. Grape juice lang yun na may carbonic acid. Pwede ginamin yun. Kasi ang problema lang kasi nung sparkling grape juice na yun, yung lalagyan niya para lalagyan ng alak.
Pero actually, grape juice lang yun. Non-alcoholic yun. Nilagyan lang ng carbonic acid para ginawa soft drinks. Ganun lang yun, pero grape juice pa rin yun. Pero kung talagang alak, ay, kung lahat mong dala, hindi mo magagamit. Saan natin gagamitin yun? So yung kunyari wine siya, pinag-ilagay mo sa iba, pwede nyo gawin yun sa pagluluto, di ba? Oo. Yun pwede mong pamigay. Kung nagluluto siya. Itaas lang siya na gagamitin niya sa pagluluto. Pero pag sinabi natin wine kasi ngayon, Yung mga ano yung parang mga brandy, mga gano'n, yun hindi mo naman, ewan ko kung ginagamit sa pagluluto. hindi yata ginagamit yung brandy. Usually, wine ang ginagamit nila. Kaya hindi ko alam, pero kung nagluluto siya, siguro. Pero kung Kristiyano tayo, mas maganda kung wala tagapin. Kasi baka hindi mo na magagamit yun sa madaling panahon, may stock lang sa bahay mo. Although hindi naman masarap hindi mabuti mag-isip ng masama kahit makita ka pa lang alak sa isang kapatid. Pero bisa baka makatisod naman sa iba. Huwag na lang. May mangyayari gano'n. Halimbawa, isang kapitbahay mo, pinalagay lang niya yung alak sa rep mo. Tapos siyempre, may magbubukas doon. Pero ka dito kanya mo. Makakatisod pa yan. So, iwasan na lang natin. Kung bibigay sa atin ng alak, sabi, display mo na lang. Okay, tanggapin mo. Susunod mo na akong bigyan ka ako. Sabi mo, mati nga wala, susunod mo akong bigyan ka ako. O kaya, maglagay ka ng karatula sa dibdib mo. Kahit ano, basta wag lang alak mo. Hindi ka nabibigyan ng alak mo. O kaya pagka exchange gift, wag lang sa akin alak mo. Pero tanggapin mo, para hindi mo pahiya. Pero tutunod mo lang bigyan ka ako. Pwede rin yun. O para lang cortes sa sec, binigyan ka kasi. Pero tago mo lang siguro yan, hindi mo na magagamit. So yun lang pong ating pag-aasa sa mga ito. Pasensya na ka, medyo lumalala ito si Pong. Nabigay natin kay Brother Macho.